Mga kasama, trivia muna tayo. Alam nyo bang ayon sa Food and Nutrition Research Institute, sa hanay ng mga Timog Silangang Asyano mga kasama, ang mga Filipino po ang may pinakamababang konsumo ng gulay? Ako po si Rod Marcelino at welcome mga kasama sa radyo mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon dear friends and listeners dito sa Metro, sa mga probinsya at dyan sa lahat ng sulok ng mundo. Dahil live din tayo mga kasama sa WRMN New York at sa buong mundo din via our live streaming www.rmnnews.com /TV. Ayun. Tama, Yusek. At ipinagdiriwang pa rin po natin mga kasama ang Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo na ang tema ay pagkain po ng gulay, ugaliin. Araw-araw itong ihain. Abay, kapag ginawa nyo yan, magiging kasing sipag at kasing bait na rin kayo mga kasama ng Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon, Ma'am Bernie. Ay, magandang hapon, Rod. Napakagaling mo talaga sumipsip. Magandang hapon din po sa mahal masyado. Sa mahal namin mga suki, magandang hapon din po sa inyong lahat. Nakikituloy kami muli ni Rod sa inyong mga tahanan para magbahagi ng mga kaalamang pangnutrisyon at pangkalusugan. Sa opening kanina, binanggit ni Rod na kumpara sa ibang mga Southeast Asian nations, lalong-lalo na member ng ASEAN, ay ang tayong mga Pinoy ang pinaka-konti ng kinakain kumbaga sa mahina pala tayo kumain ng gulay, ma'am, no? Oo. Alam niyo po ba ang bunga niyan? Nako, mas tumataas ang risk natin itong mga Pinoy na sa pagkakaroon ng mga tinatawag nating non-communicable diseases. Ito yung mga hindi nakakahawa pero hindi naman umaalis sa iyo pag once you have them, nandun na sa katawan. Oo, kagaya ng diabetes, hypertension, yung ating mga sakit halimbawa cancers, various forms of cancers, at saka pati na rin sa sakit sa puso. So dagdag pa riyan ayon sa 2003 World Health Organization report, halos 2 milyon or 1.7 million ng pagkamatay sa buong mundo ay dala or sa epekto ng mababang pagkonsumo ng gulay. Nako, grabe pala, Ma'am Bernie, ang resulta, no? Grabe palang epekto kapag mahina ang isang tao kumain ng gulay. Oo, sama mo na rin ang prutas doon. Prutas at gulay. Kasi dapat, walang fiber mag-partner ang mga yan Oo. Kaya tinataguyod ng ating pamahalaan ang pagkain ng gulay araw-araw na ang kaakibat naman na programa para makatipid na rin ang mga bahay-bahay at mga pamilya ay yung pagkakaroon ng vegetable gardens or tinatawag natin kuminsan na kitchen gardens. So, sa mga bakuran, doon na rin sa mga komunidad at lalong-lalo na ngayon sa mga paaralan. Ayan, sigurado pa mga kasamang sariwa po ang gulay at prutas. Oo, tama. Actually, meron ngang mga model communities kung saan-saan kinonvert na ng mga residente ng kanilang mga backyards bilang vegetable garden. At saan-saan naman po yan, Ma'am Bernie? Dito sa Metro Manila kasi matagal-tagal na ring proyekto ng mga pamahalang lokal ang vegetable o kaya backyard gardening. Nangunguna na dyan ang Parañaque. Sa mga sa mga probinsya naman, halos bawat isang probinsya ay meron ng mga model community. So, marami niyan lalo na sa Mindanao. Wow. South Cotabato, maski sa Sultan Kudarat, pati na rin sa Lake Cebu. Meron na rin sila. Meron. Dito naman sa Visaya, kasi actually sa Visayas mas mahilig kumain ng gulay ang mga mga Bisaya compared sa Ilocano. Ang Ilocano halimbawa napakatakaw sa gulay. Yung paborito ko rin yung Amargoso? Pinagbed. Yun. Oo. In fact, bisita natin ang isa sa mga proponents ng vegetable gardening dito sa Metro Manila, specifically sa Parañaque, at siya na rin ang magkwekwento sa atin paano nga ba ginawa or ginagawa ngayon ng kanilang pamahang lokal sa pamumuno na rin niya, ang ating bisita ngayon, itong pagko-convince sa mga residente, lalong-lalo na yung
mga gated communities natin, paano ba nila gagamitin ang kanilang mga lugar para mag-vegetable gardening sila. Ang atin pong bisita on studio ay walang iba kundi siya na rin pong City Health Officer ng Parañaque at dual citizen din siya kasi siya na rin po ang City Nutrition Action Officer ng Parañaque City. Welcome po natin sa ating studio si Dr. Olga Virtucio. Magandang hapon po, Ma'am Doc Olga. Opo. Magandang hapon naman po, Rod. Magandang hapon, Asek, Bernie. Oo. At welcome po sa radyo mo sa Nutrisyon. Thank you very much po. Okay, unang tanong namin sa inyo po, Doc, no? Ano po bang ibig sabihin kapag sinabi nating model community sa vegetable garden ang isang lugar? Oo. Sa amin, when you talk of model, being a model, ibig sabihin talagang ihemplo siya, no, na ang lahat ng miyembro ng komunidad ay nagtatanim po ng mga gulay na ito ay hindi lamang isang klaseng gulay kundi diversified na mga gulay, no, iba-ibang klaseng gulay. Samot-sari po, Asek, na siyang magagamit nila na pang-araw-araw nila pong pagkain. At hindi lamang sa kakulangan ng lupa, kundi sa creativity na din, no, na nagagamit po nila kahit walang lupa, nakakapagtanim po sila ng mga gulay at ito'y iba't ibang gulay pa po. Paano naman po kayo, Doc Virtucio, nag-start ng backyard gardening? Anong nagbunsod sa inyo para, kasi doktora kayo, di ba? Oo, nandun kayo sa city. Hindi agriculture. Pero bakit kayo ngayon ang nagbabandera ng backyard garden, home gardens? Opo, madami na nga po tanong na ganun sa amin, Asek. Actually, kaya naman ang health po ang nag-umpisa nito sa aming syudad sapagkat nung in partnership with an NGO, nakita po namin na medyo mataas pa po ang malnutrition sa aming syudad. At isa ito sa mga nag-udyok sa amin para po i-undertake ang supplement na feeding na kailangan maliban sa gatas at sa paglaki ng mga bata, kailangan mapaigting talaga ang pagkain ng gulay. So, since mula po noon at nakita namin na medyo sa mga pumapasok na bata, marami po ang laging nag-absent. No, dahil wala silang makain pag pumapasok. So, isa po ito sa mga factors na tinignan po natin at sa tulungan ng ating NGO at mga partners, no, mga nutrition needs. At nagkaisa po kami na magkaroon ng ganitong proyekto sa syudad. Pero doktora, pagka narinig nila kung taga saan kayo, Parañaque, tatanungin siguro ng mga tagapakinig natin, saan pa nila isisiksik yung garden sa Parañaque? Meron pa ba dyan ang pagtatamnan? So, paano po? How did you cope with that challenge? Opo, totoo yun, Asek. Sabi nga nila, kahit malaki po ang Parañaque, napakaliit na ng mga lupa. Ang kagandahan po nitong proyektong ito ay hindi po namin hinahanap ang malalaking lupa. No, ang proyektong ito ay tinatawag natin na urban gardening kasi naka-fit po siya sa pamumuhay sa isang urban city, no? At dahil walang lupa, ginagamit natin ngayon ang creativity ng ating mga tao, gumagamit po ng mga receptacle. Yung tinatawag natin na recycled materials na nilalagyan yung mga plastic, yung mga lumang pantalon, mga sako, mga lumang marami ako niyan. Mga lumang banyera. Rod, no, mga lumang banyera. Lumang kaldero. Lumang kaldero. Diba? Yung tires. Yung mga tires. Hahatiin lang po, nakakaiwas pa tayo sa dengue. Actually, we're addressing both the environment at saka po yung atin din na pangkalusugan. So, container gardening receptacle gardening po talaga. So, bigyan nyo kami ng idea para ma-interest din yung mga nakikinig natin. Halimbawa, anong itatanim sa recycled pantalon? Ayun. Opo. Medyo mahirap yun, pantalon. Kasi, at saka paano po ginagamit? Pakikwento nyo kasi di tayo nakikita ng mga nakikinig. Opo, kung tayo po ay may lumang pantalon, itatali nyo po sa dulo yung parehong legs nun. So, pag yun po ay naitali na, kahit mga parang shorts na yung itsura niya,
lalagyan nyo po ito ng lupa. Sa loob. Sa Okay. loob po. Pero ito po, ASEC, ay kasama kasi dito yung na-compose na din nila Okay. sa mga lumang dahon, yung mga Yung kitchen mga waste. tira-tira sa, Opo, na kitchen. hinalo Oo. na po doon sa lupa. Yun po ngayon ang ilalagay nila doon Yun sa ang lumang magiging fertilizer pantalon. tsaka soil. Opo. Oo. So, doon nakakapagtanim po sila. Maaaring kangkong, maaaring petchay, maaaring mataba po ang Kamote. gulay, kamote, no? Yung mga hanging na mga gulay ay pwedeng dumami. May kinchay, pwede po silang magtanim doon o kamatis. Basta na ilalagay po nila sa tamang pwesto. Ay napakataba po. Yung upo, pwede rin pong yan. Kasi gumagapang din Opo. yan. Ang upo. Opo, pwede po yung opo. Kalabasa, pwede rin. Opo. Ay, ang kalabasa, well, medyo may bunga kasi Kailangan, na kailangan medyo gumagapang siya sa baba. So, yung mga, siguro yung mga yung lumalabas siya at naghahang. Sitaw. Pwede Sitaw, rin yes. po. Sitaw, pwede Oo, po. Sitaw. Opo. Amargoso, ampalaya, pwede Amargoso, rin po. ampalaya, Kasi maaari. umaano rin siya, Opo. nagpla-climb up. Pwede po. Hindi So, na tayo bibilin hindi na tayo ano po yung mga nyo na challenge na na-meet ninyo, doktora? Kasi parang ang hirap din. Magandang pakinggan pero baka mahirap. Nahirapan ba kayo magpatupad nung project? Sa totoo lang po, ASEC, medyo hindi kami nahirapan. Siguro kasi nakita ng mga tao yung pangangailangan at nakikita nila yung benepisyo sa kanila. Saan po ba kayo na meron ngayon ng project? Sa ngayon, citywide na po. Nag-umpisa po kami sa Barangay BF at sa Barangay San Dionisio. San Dionisio. Opo. Ano po, pakidescribe nyo nga po yung San Dionisio. Siksikan ba doon ang mga tao? Opo. Paano po kayo nagpasimula doon sa inyong pilot? Opo. area? Sa San Dionisio kasi, ASEC, may piece of land po doon na tinitirhan ng mga tinatawag natin informal settlers. oo. No? So, meron din bakanting lote. Pero hindi kanila. So, ngayon, humingi lang ng permiso na yun ay taniman. Pero ang mga siksikan na mga bahay ay ginawa nila, nag-ipon po sila ng mga containers, yung mga lumang plastic, yung mga tinatapon na po ng mga basura ng mga plastic. At yun ang nilagyan po nila ng mga lupa. At yun ay sinasabit lamang po sa kanilang mga bahay. No? O kaya gagawa sila ng parang mga hagdan. Dekorasyon lang Dekorasyon din, no? lang Sa din. kanilang mga bahay. Opo, at doon po nakatanim. So, tapos yung bakanting lupa, napayagan naman sila na maglagay din po ng mga gulay doon. So, may mga bakanting lupa at receptacle gardening din po. Paano po sila kung doon sa medyo malaki-laki yung bakanting lupa, paano sila nagdi-divide ng trabaho? Kasi di ba matrabaho rin ang pag-garden? Totoo po yun, ASEC. No? So, ang ginawa po namin, binuo namin ang komunidad, ang mga nanay, kasi itong urban gardening, kailangan may partisipasyon po ng tatay, ng mga anak, at ng nanay. So, ang mga tatay ang nagbubungkal, ang mga nanay, naggrupo-grupo sila, at meron po silang division ng lupa. Ito ay group 1, ito ay group 2, ito ay group 3. Okay. Opo. So, sa isang bakanting lote na maliit naman, kunyari isang grupo po ang in charge doon. Nagtatanim po sila ng iba't ibang klase ng gulay sa isang square. No? Tapos, doon din po sa yung another group will also do that. Tapos, sa mga bahay-bahay, yung mga receptacle, kanya-kanya yun. Kani-kanila. Nagsishare lang po sila. Doon po sa paano naman ang share ng ani? Correct. Opo. Totoo po yun. Baka naman yung iba gusto lang umani. Opo, totoo yan, ASEC. Ang pag-share naman ng mga ani, ang nangyayari doon, ipupool po nila yung harvest. Okay. Pag na-pool na nila, kung sino po yung pangangailangan na kailangan niyang iluto ito, o pagkakuha nila, tapos may excess yung production, ang ginagawa nila, dadalhin po nila yon. May mini palengke na po kami. Dinadala nila din sa palengke at yun bagsakan. Hindi nga po umaabot ng tanghalian, ubos eh. Ubos kaagad. Kasi po ito ay, Oo. Yung kita naman, Doc. Ay, yung kita, nilagay po nila sa isang, may tresurero, meron silang bangko. At yun ay ginawa, ngayon, tinutulungan namin sila na mabuo ito para magkaroon sila ng kooperatiba. Wow, galing naman. Anyway. Na yung cycle.
Mga kasama, kung nais nyo pong magtanong kay Dr. Vertusio, ay wag po kayo magtubiling mag-text sa ating text line 0919-884-0659 o di kayo tumawag sa 882-2374. Magpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon pero teko muna, dito muna tayo. Ang pinakahihintay ng lahat ang ating text question of the day. Okay. Ito na. Ayon po sa 2003 World Health Organization report na nabanggit kanina, ilan po yung namamatay sa buong mundo dahil sa mababang pagkonsumo ng gulay? Naku, narinig ko yung kanina. Nabanggit yun ni Ma'am Bernie, ha? Oo, madali lang yun. Napakasimple lang po, mga kasama. Bigyan ko kayo ng clue. Wag. Okay. Text mo na lang. Text na lang. Address na lang. Ayaw ni Ma'am D. Wag. Sorry. Anyway, mga kasama, isa nyo po ang sagot sa ganitong format. Ang inyong full name, space, address, space, at ang sagot. At isend po sa 0919-884-0659. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Ulirang ina, bigyan ng prutas at gulay ang inyong pamilya araw-araw. Iwas sakit na, menos gastos pa. Iminumangkahi ang pagkain ng prutas at gulay sa 5 servings araw-araw. Ang kalahating tasa ng lutong madahong gulay ay katumbas ng 1 serving. Isang pirasong maliit na prutas o isang katamtamang slice nito ay katumbas ng 1 serving. Itago, iluto, iimbak at i-preserve ang gulay ng buong ingat upang mapanatili ang taglay nitong sustansya, lasa at kulay. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang pagkain ng maraming prutas at gulay ay nakakatulong sa pag-iwas sa cancer, diabetes at hypertension. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon at ang ating talakayan tungkol pa rin sa related pa rin sa ating pag-celebrate ng Nutrition Month this year ay tungkol sa vegetable gardening at bilang estratehiya ito laban sa gutom at malnutrition. At ang ating panauhing eksperto na nag-share ng kanilang mga experiences sa urban gardening strategy ay ang City Health Officer. Siya na rin po ang City Nutrition Action Officer ng Parañaque City, si Dr. Olga Vertusio. So ipagpapatuloy po natin ang talakayan. Okay, Doc, paano nyo ba pinasimulan ang inyong vegetable garden project po? Napakahalaga po nito na kailangan ang komunidad ay may kaalaman. No? So, nag-umpisa ng nag-lobby, pinesend po namin muna ito sa aming mayor. Sa mayor po, ASEC, no? Kay Mayor Florencio Bernabe Jr. And then, pagkatapos ay nai-present din namin sa komunidad kung may take, pati sa mga barangay captain. So, nung ang proyekto ay 3 years na So, nag-take off na talaga po siya. No? So, nung nag-take na sa mga barangay captain at ang mga community ay tuwan-tuwa dito, nag-umpisa na po kaming magpa-training sa kanila. Kailangan ma-introduce, may take talaga sa community po ito. And until now? And until now. Pa rin ba yan, ma'am? Opo, tuloy-tuloy na yung mga nag-pilot ay tuloy-tuloy nila pong ini-implement. Ngayon po ay nag-i-implement na kami citywide kasi sa ganda po ng resulta at naitaas namin ang nutritional status ng syudad, pati po. Ayun, tatanong ko rin po yun, Doc. Sorry. Oo, 2 punto. Anong suporta ang binigay ng Parañaque government? At pangalawa ay ano yung epekto, ano yung ganda, ano yung pagbabago, resulta ng proyekto. Opo, napakalaki no, ASEC, nung ito ay nakita ni Mayor na talagang napakaganda ng take ng community at ang miyembro ng mga komunidad ay tuwan-tuwa, naglagay po siya ng pondo dito worth 5 million. Okay. No, para po mapaigting at mapalawak kasi mula sa 2 barangay naatasan niyo po ang City Health na palakihin po ito sa buong syudad. So ngayon lahat na ng barangay. Opo, lahat ng barangay ngayon po ASEC ay nag-i-implement po nito. So maliban sa pondo nito ay sa tulong po ng mga barangay captain din, sila ay tumutulong no sa pamamagitan ng pagbibigay din ng konting suporta sa aming pa-training sa bawat barangay.
Yun. Sino Tapos, po ang nagto-training sa inyo? Meron din tumutulong sa inyong ibang ahensya? yung ASEC, since trained na po ang aming community, meron kaming peer trainers na from the community galing themselves. Na sa, para sila na magtuturo sa ibang barangay. Opo, ang opo, ganda. ASEC. Oo. Kasama po namin dito ang nutrition. Oo. Ngayon, ang nagpapaigting talaga ang aming nutrition group, no, at ang aming mga BNS. Ay, yung mga supply po ng pananim. Yung supply ng pananim, manggagaling naman po sa aming partner sa Department of Agriculture, Wow. City Department of Ang Agriculture. ganda, no? Opo. Sama-sama. Opo. Oo. Tapos yung soil, Tulong-tulungan. opo, yung soil nga ASEC, pinoprovide naman ng aming SWAYSO group, yung aming SENRO, yung solid Oo, waste solid and waste. opo, pati yung mga extra na sako pag may available pinapasa po nila Pati sa dun siguro sa material recovery. Opo. Oo. Opo. Di wala na ng dumi. Opo, Isa sa yun sa target. epekto rin. Ayan, sa epekto. Oo. Yung sa nutrition naman po, paano nakatulong ang proyekto? Sa nutrition, ang magandang naging resulta nito ay na bumaba po yung mga hunger, percentage ng hunger by 9 points, no? We started 29 sa unang survey na pababa ng 20 in a matter of So, 3 ibig months. sabihin, kung dati 2 beses lang sila kumakain Opo. sa isang araw, ngayon, Ngayon ay 5. tatlo. May snacks. Opo, pwede na din snacks kasi Oo, ngayon ang pati mga gulay. oo, Opo. pwede na. Opo, Oo. ASEC. Oh, so maganda. So ilan naman po yung mga malnourished na bata na nag-improve? Opo, yung malnourished children namin ngayon, yung aming naitaas po namin ang aming yung mga severely underweight namin na nabawasan po. Tapos tapos yung aming obese at saka yung aming mga Overweight. yung overweight po namin at saka yung mga underweight na ibaba po namin dito sa aming 2 barangay. So pag nagawa namin sa buong syudad ito, ay napakalaking bagay po para sa amin. Isang magandang halimbawa Si to ASEC. Mayor no? Bernabe, fit na fit ang katawan. Dapat model talaga siya. Iba Rod, talaga pag Support. nandyan yung suporta ng Oo, LGUs, support. di ba? Talagang nagkakaroon ng magandang Makakarating ka resulta. kahit saan. Tama. Oo. Okay, bigyan natin ng anong tawag doon? Bigyan daan natin si Pitikay ng Mindoro. Doktora, meron siyang tanong, ano po ba ang mas tamang pagtatanim ng kalabasa? Pagagapangin po ba sa lupa o lalagyan po ng vine? Kasi po, madalas po mabulok yung bunga. Siguro nagtatanim si Pitikay. Oo, ano po? Sa aming experience, no, kasi ako naman po ay isang doktor at hindi naman po tayo agriculturist. Ang i-share ko po, ASEC, ay actual na nakita ko po. Sa amin pong ginawa sa ating nagtanong ay gumagapang siya sa lupa at maganda po ang bunga doon sa mga aming komunidad na nakapagtanim po nito. Nakapag-harvest na at naibenta na din nila. No? So sa lupa po, siya po ay gumagapang. Kung sa Siguro lupa. wag lang basa yung lupa. Baka kaya nabubulok yung bunga ni Pitikay. Dahil parating basa yung lupa. Baka siguro Kaya tingnan mo rin tuyo. Pitikay, dapat tuyo at saka malinis. Correct. Malinis. Oo, tanggalin mo ng mga awot. Okay, ito pa si galing naman sa Aroroy ng Masbate, si Jessa Nunez. Yung mga gulay po ba ay may mga panahon sa pagtatanim? Opo, yun po ang in-advise sa amin ng Department of Agri, Agriculture. Opo, may mga ina-advise sila na mga itatanim during summer months. Yung mga season. Season. Kasi may mga gulay na hindi kaya yung mga tag-ulan. Pero pag hot season naman, tumutubo. Halos lahat tumutubo. Tapos may interval po ito ng ang pagtatanim every 3 months po nagbabago ng ng grupo ng mga gulay ang komunidad eh. So ibig sabihin every 3 months malaki po ang naha-harvest nila. Oo. Opo. Isa rin pong maidagdag ko, Jessa, kasi yung mga insekto, lalo na yung mga hindi mababait na insekto, ay magkukulumpul yan sa iyong mga pananim. Kung iisa ang iyong tinanim, kasi pagka nandun na sila, dadami sila kasi yun na lang yung kanilang magiging environment. Kung iba-ibang klase ang itatanim mo at a certain time, iba-iba rin yung mga insekto na pupunta doon. So, hindi sila magbi-build up ng dami na makakasira sa yung pananim. Ay dadagdag pa si Doktora. Opo, ASEC. Para tuloy akong agriculturist. Opo.
At saka Practical lang yun. Opo, Asek. Ito practical din kasi yung ang nakita ko sa mga komunidad no na naitanim na pagtaniman na namin, Asek. Ang ginawa po nila, nag-alternate sila ng flower plant in between the gulay. Okay. Kaya yung mga insekto lumalapit sila doon sa sa mga flowering plants, pero at the same time yung mga flowering plants na to ay may amoy na talaga namang Masangsang. lumalayo. Oo. Lumalayo yung mga po. marigold yata, Opo, mga tama ganon. po kayo, Oo, Asek. oo, So lumalayo po ang mga insekto. Tama. So hindi po nasisira ang So, gulay. Hindi na nila alternate. kailangan ng mga insecticide, ng mga Oo. pesticide. Okay naman yung paisa-isang butas dun sa mga leaves ng mo. Alam mo na hindi ginamitan ng chemical. Oo. Yun ang tunay na organic, ma'am. Oo. Okay, Doc, bilang huling tanong lang sa inyo, ano po yung pwede nyong ipayo sa mga barangay na nakikinig ngayon na gusto ring magkaroon ng community vegetable garden? Opo, siguro sa ating mga barangay na gusto nito, unang-una, kailangan kasi ang suporta talaga ng ating barangay captain at ang inyong local chief executive. Pangalawa, kailangan ng ating komunidad ay gusto din na gawin po ito. No? At kung ito'y gusto talaga ng komunidad, alam ko, very strong po ang inyong mga nutrition office sa inyong area. Humingi kayo ng tulong para sa training po nito at ang Department of Agriculture na very willing naman para po tumulong. Ang kagandahan nito, makakapagtanim po kayo ng organic vegetable garden or vegetables na hindi na cost effective. Hindi na po kayo kailang bumili ng napakamahal na mga organic vegetables na kung saan-saan nyo makukuha nyo na right at your Sa backyard inyo. Oo. at Ayun. napakamura po. Tsaka, meron lang ako idadagdag, Rod, yung pagka kailangan nyo ng gulay, halimbawa meron kayong pechay, kumuha lang kayo ng pipitas lang kayo ng dahon, wag nyong bunutin yung buong plant. Oo, di ba? Para lagi kayong merong dahon. Ngayon, pwede pa tayo ng isang tanong. Si Karen naman galing sa Batangas. Sabi niya, doktora, tanong niya, anak ko po matakaw sa gulay, pero underweight pa rin siya. Ano po kayo ang tamang pagpapakain ng gulay? Opo, ang gulay kasi, ang sabi nga ng WHO, at least 400 grams ng gulay in a day. Pero kasi sa mga growing child, kailangan may energy yan. You have to provide the carbohydrates, yung protein, maliban sa a little sugar, no, yung ating Fat. At yung saka fat oo. na makukuha nila sa meat at saka sa mga meat components. So ito, kung growing child yan, kailangan ng mga components na to ay kailangan nandun. At maliban diyan, kailangan din may konsulta sa doktor, no? Para alam natin na talagang walang sakit, kailangan i-deworm din ang bata, no? Baka yan ay may bulati po, mami. So very important na tumataba yung alaga. Tumataba po ang alaga pero yung anak na. Pumapayat naman. Huwag niyo lang pong kalimutan, ang kakainin ng anak ninyo ay dapat galing sa 3 food groups: Go, Grow, Glow. Ayun. Yan. Alam niyo mga kaibigan, hindi lamang masustansya at murang pagkain ang benepisyo ng vegetable gardening. Ang pag-aalaga ng isang garden ay pagkakataon din para makalanghap ng sariwang hangin, di ba, Doc? Magkaroon din ng ehersisyo at syempre, isa din yung hobby. Plus, pwede pa kayong kumita sa pagbebenta kung sobra yung inyong ani, di ba? Opo. So, marami pong salamat, Dr. Olga Virtusio, sa inyong pag-share ng inyong vegetable gardening success story dito sa Parañaque, na siguradong naka-inspire sa ating mga kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling backyard gulayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc Virtusio. Siguro hindi lang yung lugar ng Parañaque, di ba? Dapat lahat na ng lungsod dito sa Metro Manila. Dapat may mga model garden din, di ba, Ase? Oo nga. So, baka meron pa kayong parting words, Doktora, para sa ating mga tagapakinig. Opo, sa mga tagapakinig po ng programang ito, ng nutrition, ay encourage ho namin kayo, join us sa pagtatanim po ng organic vegetable sa inyong mga bakuran sapagkat ito'y sobrang tipid. Pwede po itong makatulong sa inyong pamumuhay.
pwede din po itong makatulong at sa paghahanda natin sa tinatawag natin na disaster, no? This is in preparation for disasters. Kahit po may disaster, may lagi kayong mapagkukuhanan ng inyong pagkain sa tabi ng bahay. At ito'y tinatawag natin na magiging resilient ang bawat family at secure na secure kayo pagdating po sa pagkain. Okay, maraming salamat po. Samantala, narito na ang pangalan ng 3 text question of the day winners na makakatanggap ng tig-100 pisong cellphone load. Halo, Rod, halo. Halo. Oo. May lalaki ngayon. Oo, meron. Unang-una si Rosalie Rosales ng Angono Rizal. 1.7 million ang sagot niya. Tama yon. Si Stella Munoz naman ang pangalawa nating winner. Taga Santa Maria, Bulacan. 1.7 million din. At ang pangatlo, si Gerson Macabio ng Lupao, Nueva Ecija. 1.7 million ang kanyang sagot. Congratulations sa inyong tatlo. Sa mga di pa rin nagwawagi, di man umabot ang text ninyo, may natutunan naman kayong bago, di ba? Correct. Maraming salamat din mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa radyo mo sa nutrisyon. Thank you po very much mga dear listeners sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DCXL 558 kHz at panunood sa www.rmnnews.com/TV. Tune in din po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang 1 o'clock ng hapon. Pwede nyo rin kami maging friend sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po ang like at friends na po tayo. At maaari nyo rin kami i-follow sa www.twitter.com/radyonutrition. Small letters po lahat yon. At kung nais ninyong mapakinggang muli ang programa ngayong hapon at mga nakaraang episodes, punta lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Pare-pareho rin po yan, small letters. So, tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisisigin namin kayo ng mga tip tungkol sa wastong nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan ng inyong pong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po inyong Kuya Rod Marcelino, kaming inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council.